Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1413-18. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagdating ng Ancient God Origin Jade mula sa spiritual race ay nagpanumbalik ng pag-asa sa desperadong Celestial Net Sect. Sinaunang Diyos Ice Flame. Nakita ng Ancient God Origin Jade si Ancient God Ice Flame at noong una ay nalito, ngunit pagkatapos ay hinisyon niya. Sa kabilang panig, nakatayo ang Ancient God Ice Flame sa gitna ng mundo na halos nagyelo, makapal na puti at malamig na ambon na kumukulot sa kanyang katawan. Ikaw ba? Tinitigan ni Ancient God Ice Flame si Ancient God Origin Jade, lalong nanlamig ang kanyang nagyayelong mga mata. Thuish. Isang napakaitim na daloy ng enerhiya ang lumitaw sa gilid ng Ancient God Ice Flame. Anong nangyayari? Paano nalaman ng spiritual race na darating ka, at nagpadala pa sila ng half-step na God Lord? Naalarma sa isip ang Ancient God Shadow Death. Siya ay orihinal na naniniwala na, sa Ancient God Ice Flame sumali sa, ang problema ay madaling malutas. Hindi niya inaasahan na darating ang kalahating hakbang na God Lord of the spiritual race. Brerum. Sa dalawang panig ng mundo, dalawang makapidyo hiningang magandang half-step na God Lord ang nakatayo sa himpapawid, ang kanilang malawak at di nakikitang enerhiya ay patuloy na nag-aaway sa hangin, na nagiging sanhi ng pagkulog at pagboom ng hangin. Ang lahat sa Celestial Net Sect ay nakatuon sa dalawang half-step na God Lords na ito, hindi lamang dahil sa kanilang hindi nakikitang paligsahan, kundi dahil din sa kanilang kamangha-manghang kagandahan. Ang Ancient God Ice Flame ay parang snow fairy, maganda at mapagmataas, habang ang Ancient God Origin Jade ay isang marangal at napakarilag na reyna na inukit mula sa jade at kristal. Ngunit pareho silang may iisang katangian, nakatayo sila sa itaas at halos hindi maabot. May kakaiba sa mood sa pagitan ng dalawang half-step na God Lord na ito. Hindi mo alam. Pareho silang nagtataglay ng namumukod tanging talento bilang mga bata at mga babaeng kababalaghan ng parehong henerasyon. Dahil sa alitan sa pagitan ng spiritual race at ng blazing gold race, silang dalawa ay nakikipagkompetensya sa isa't isa mula noong sila ay mga bata. Hindi ko akalain na ang mga babaeng kababalaghan ng spiritual race at blazing gold race mula noon ay magpapalitan pa ng suntok. Ang karamihan ng mga tao sa Celestial Net Sect ay pamilyar sa kasaysayan sa pagitan ng Ancient God Origin Jade at Ancient God Ice Flame. Ang huli nating laban ay humigit kumulang 800 taon na ang nakalilipas, di ba? Tingnan natin kung gaano ka na ang pag-unlad. Ang sinaunang pinagmula ng Diyos na si Jade ay tumawag, at pagkatapos ay bumaril siya sa hangin. Ngayon ang araw na tatapusin ko ang iyong buhay. Ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Ice Flame ay kumikislap habang umaarangkada siya. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mundo ay dumagundong habang ang mga nakamamanghang alon ng banal na kapangyarihan at hindi mabilang na mga tipak ng yelo ang dumaan dito. Sa kabutihang palad, ang dalawang half-step na God Lords ay nakikipaglaban sa di-kalayuan sa Celestial Net Sect. Kung hindi, ang labanan lamang ay sapat na upang sirain ang buong sekta. Ito ay isang half-step na God Lord. Ang kapangyarihan ng level 9 intent ay talagang pambihira. Ang Celestial Net Sect Master ay bumulong sa gulat. Ang Ancient God Blue Distance at ang iba pang miyembro ng Celestial Net Sect ay nakatitig sa labanang iyon na nagaganap sa malayong abot tanaw, ngunit ang tanging nakikita nila ay niebe, yelo, at malakristal na fog, kung saan dalawang hindi malinaw na figure ang nagsalubong. Bakit ka nagpakita dito? Diretsahang tanong ng Ancient God Origin Jade. Ang digmaan ay hindi pa umabot sa yugto kung saan ang kalahating hakbang ng mga Lord ay kailangang pumasok sa larangan ng digmaan. At bakit ka nagpakita dito? Malamig at malamig ang sinaunang Diyos na si Ice Flame. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay nang magpasya siyang personal na kumilos. Kumpiyansa siya na may dahilan ang Ancient God Origin Jade para pumunta rito. Iyan ba ang alinman sa iyong negosyo? Ang sinaunang pinagmula ng Diyos na si Jade ay bahagyang nagalit nang lumitaw ang isang jade green na kristal na espada sa kanyang kamay. Swish! Bang! Nagpakawala siya ng malabong berdeng talim ng yelo na pumutol sa mundo ng yelo at tumawid patungo sa Ancient God Ice Flame.
Ice Shatter. Ang sinaunang Diyos na si Ice Flame ay nag-abot ng isang maselang kamay at nagpakawalan ng 2 bola ng malamig na kulay abong puting apoy. Nagbanggaan ang 2 bola ng apoy sa napakalaking berdeng talam. Sa isang iglap, ang napakalaking talam at ang 2 bola ng apoy ay nagyelo sa hangin. Napakakaunting oras ang kinailangan para ang napakalaking blade ng berdeng enerhiya na iyon ay ganap na nagyelo. Ice Shatter. Crystal Explosion. Sabay na sigaw ng 2 babae. Brer Room. Ang nagyelo na talim ay agad na sumabog sa libu-libong mga tipak ng kristal na nakakalat sa buong mundo tulad ng isang mahimalang ulan ng kristal. Ang mga bundok malapit sa Celestial Net Sect ay naiwang may mga butas o nagyelo sa mga bundok ng yelo. Kung magpapatuloy ito, ang defensive array ng Celestial Net Sect ay hindi makakahawak. Ang Celestial Net Sect Master ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang makita ang lahat ng mga sagabal at pagmasdan ng labanan sa pagitan ng 2 half-step na God Lords. Ang 2 sa kanila ay may halos parehong antas ng lakas, at pareho nilang ginagamit ang kanilang buong kapangyarihan upang subukang itulak ang kanilang kalaban sa isang desperado na posisyon. Mahirap tukuyin ang kinalabasan, ngunit hindi nila dapat mapanatili ito ng matagal. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na unti-unting hamina. Sinuri ni Francis. Ang sinaunang Diyos na pinagmulan Jade at sinaunang Diyos na si Ice Flame ay mortal na magkalaban mula noong sila ay mga bata pa at nag-away laban sa isa't isa hanggang sa kasalukuyan. Sa pulong na ito, wala sa kanila ang nagpakita ng anumang awa at ginamit ang kanilang pinakanakamamatay na mga diskarte. Sa gitna ng magulong battlefield na iyon, nakita ni Francis ang isang stream ng anino na enerhiya. Hindi maganda. Isang miyembro ng Shadow Race. Napangiti si Francis. Ang Ancient God Shadow Death ng The Shadow Race ay bihasa sa mga lihim na pag-atake, sinasamantala ang mga kahinaan ng kanyang kalaban para maghatid ng nakamamatay na suntok. Kung ito ay mga normal na pangyayari, paano maaaring matatakot ang Ancient God Origin Jade sa mga sneak attack ng Ancient God Shadow Death? Ngunit ang Ancient God Ice Flame at Ancient God Origin Jade ay may halos parehong antas ng lakas at pareho silang lumalaban ng buong lakas. Sa napakapanganib na labanan, ang kaunting kawalan ng focus ay maaaring makamatay. Kung matalo ang Ancient God Origin Jade, mapipilitin akong ipakita ang tunay kong lakas. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis, at kumurap siya. Brother Hanford, anong ginagawa mo? Tumawag ang Celestial Net Sect Master. Itong batang ito, iba talaga ang tingin niya. Talagang naglakas loob siyang lapitan ang labanan sa pagitan ng mga half-step na God Lords. Hindi mapigilan ng Ancient God Blue Distance na mapangiti sa tanawing ito. Sa huli, nakipag-away pa rin siya kay Francis. Kung hindi dahil sa katotohanang napakalakas ni Francis, hinding-hindi niya luluhod ang tuhod sa kanya. Kung si Francis ay handa na ipadala ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan, siya ay napakasaya na panoorin. Chaos Origin Divine Sword. Ang Chaos Origin Divine Power sa kaliwang mata ni Francis ay agad na pinagsama sa isang maliit na Chaos Origin Divine Sword. Thuish. Ang maliit na Chaos Origin Divine Sword na ito ay agad na bumaril, tumago sa hindi mabilang na mga tipak ng kristal at yelo. Ang sinaunang God Shadow Death, na papasok na sa labanan sa pagitan ng 2 half-step na God Lords, ay biglang nakaramdam ng malalakas na alon ng enerhiya. Ang hamak na ito. Lumamlam ang tingin ni Ancient God Shadow Death. Kung magpapatuloy siya sa pasulong, matatamaan siya ng pag-atake ni Francis. Naranasan na niya ang pag-ataking ito mula kay Francis noon at alam niyang napakalakas nito. Napakagandang pagkakataon. Ang Ancient God Shadow Death ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at piniling umatras. Hindi mo na kailangang bumalik ng buhay sa oras na ito. Ngumiti si Francis habang hinahabol niya ang Ancient God Shadow Death. Swish! Whoosh! Silang dalawa ay nasa gitna ng bagyo na nilikha ng 2 half-step na God Lords, kaya ang mga tao sa likod ng Celestial Net Sect ay hindi makakuha ng malinaw na pananaw sa kung ano ang nangyayari. Chaos 7 Void Ring. Ang Chaos Origin Divine Power ay umusbong sa paligid ni Francis, na lumikha ng isang madilim na pilak na singsing ng liwanag.
Ang Keo 7 Void Ring ay gumawa ng isang lumalamon na enerhiya na sumisipsip ng enerhiya ng mga nakapaligid na pag-atake. Ang defensive skill ng batang ito ay maaaring sumipsip ng iba pang enerhiya upang palakasin ang sarili. Lumamlam ang ekspresyon ng Ancient God Shadow Death. Whoosh! Agad niyang sinimulan na subukan at lumabas sa larangan ng digmaan, at sumunod si Francis sa likuran. Ngayon, ang iyong defensive skill ay hindi makaka-absorb ng iba pang enerhiya. Tahimik na tumawa sa sarili ang Ancient God Shadow Death. Tingnan mo, nakikipag-away si Francis sa ibang tao. Kaya, ang eksperto sa Shadow Race ay nagtatago malapit sa larangan ng digmaan ng dalawang half-step na God Lords. Ilang miyembro ng Celestial Net Sect ang biglang naliwanagan. Ngunit ang Ancient God Shadow Death at Francis ay mabilis na umalis sa kanilang larangan ng paningin. Thwish! Matapos makatakas sa magulong half-step na God Lord battlefield, pinabilis ni Francis ang kanyang bilis at hindi nagtagal ay naabutan niya ang Ancient God Shadow Death. Naghahanap ng kamatayan. Naglakas loob kang lapitan ako. Ngumisi si Ancient God Shadow Death. Kahit na si Francis ay may napakalakas na bloodline techniques, mahihirapan silang patayin ang kanyang shadow body sa isang suntok. Bukod dito, kapag gumagamit ng mga diskarte sa bloodline, magpapakita si Francis ng isang depekto. Kung siya ay malapitan, kung gayon ang Ancient God Shadow Death ay maaaring tumalikod at magbigay ng kanyang sariling nakamamatay na pag-atake. Chaos Origin Divine Sword. Ginawa ni Francis ang Chaos 7 Void Ring sa isang napakalaking espada ng Dark Silver at nilaslas. Shadow Split Assassination. Ang napakaitim na katawan ng Ancient God Shadow Death ay biglang nahati sa tatlong daloy ng itim na enerhiya na umiwas sa pag-atake ni Francis at lumapit kay Francis mula sa kanyang kaliwa, kanan, at likod. Ito ay isang lihim na bloodline art ng Shadow Race. Agad itong lumikha ng ilang mga clone, bawat clone ay may 80 hanggang 70% ng nakakasakit na kapangyarihan ng orihinal na katawan. Ang isang normal na tao na biglang nakatagpo ng sitwasyong ito sa malapitang labanan ay walang alinlangan na mahuhuli sa bantay. Mamatay. Ang bawat itim na figure ay gumawa ng isang itim na karayom na kanilang itinutulak palabas. Chaos 7 Void Ring. Si Francis ay hindi natarante sa tanawing ito. Muli niyang ginamit ang kanyang defensive technique, pinalibutan ang kanyang sarili ng isang maputik na pilak na singsing ng enerhiya. Kasabay nito, ang Chaos Origin Divine Sword sa kamay ni Francis ay lumala sa napakaitim na figure sa likod niya. Paano naging ganito? Nagulat si Ancient God Shadow Death. Naramdaman ni Francis ang kanyang orihinal na katawan. Swoosh! Ang espada ni Francis ay tumama sa katawan ng Ancient God Shadow Death. Kahit na sinubukan niyang umiwas, tinamaan pa rin siya ng espada. Damn! Minamaliit ko ang bloodline ng batang ito. Agad na nahulaan ng Ancient God Shadow Death na si Francis ay may espesyal na bloodline na nagpapahintulot sa kanya na matukoy kung alin ang kanyang tunay na katawan. Sa sandaling ito, dumating ang mga pag-atake ng kanyang mga clone. Bagamat malakas ang mga pag-ataking ito, nang mahawakan nila ang Chaos 7 Void Ring, nagsimula silang humina. Ang mga clone ng Ancient God Shadow Death ay may 80 hanggang 70% ng kanyang offensive power, ngunit ang mga clone na ito ay nabuo mula sa divine power. Kaya, mas madali para sa Chaos 7 Void Ring na lumunin at makuha ang mga ito. Dahil dito, mas mababa ang kanilang mga pag-atake sa mga pag-atake na maaaring gawin ng Ancient God Shadow Death gamit ang kanyang divine artifact at ang kanyang orihinal na katawan. Umalis. Nasugatan ng Ancient God Shadow Death, kaya gusto niyang umatras. Space-time seal. Namilog ang kaliwang mata ni Francis at nagsimulang maglabas ng space-time energy. Bees. Womb. Ang katawan ng Ancient God Shadow Death ay agad na nilamon ng kakaiba at hindi tunay na kapangyarihan. Biglang bumaba ang kanyang bilis, at tila gumagalaw siya na parang pagong sa mga mata ni Francis. Hindi pa man lang nagamit ni Francis ang buong lawak ng bloodline technique na ito. Kung hindi, ang Ancient God Shadow Death ay hindi na makagalaw. Mamatay. Agad na lumapit si Francis at nilaslas gamit ang Chaos Origin Divine Sword. Splurge. Ang Ancient God Shadow Death ay nahati sa dalawa. Bees. His.
Ang dalawang kalahati ng katawan ng Ancient God Shadow Death ay tila gawa sa likido. Sa pamamagitan ng ilang kakaibang proseso, nagsimula silang magsama-sama. Ang mga ordinaryong pag-atake ay napakahirap na harapin ng nakamamatay na pinsala sa Shadow Race. Chaos 7 Sword Vacuum. Matagal nang naghanda si Francis ng counter. Ang Chaos Origin Divine Sword ay nagpakawala ng malaking bilang ng mga silver sword na imahe na pinagsama-sama sa isang pilak na Sword Vacuum. Ang Ancient God Shadow Death ay sumigaw habang ang kanyang katawan at kaluluwa ay patuloy na nilalamon at nadudurog. Siya ay mabilis na nilamon ng nakakatakot na Sword Vacuum. Matapos patayin ng Ancient God Shadow Death, bumalik si Francis sa Celestial Netsec. Ang labanan sa Ancient God Shadow Death ay naganap sa medyo malayo at mabilis na natapos, kaya walang nakapansin sa nangyari. Francis, mapalad na kumilos ka noong ginawa mo at napigilan ang miyembro ng Shadow Race na gambolain ang Ancient God Origin Jade, agad na sabi ng Celestial Netsec Master. Ano ang nangyari sa miyembro ng Shadow Race? Agad na inis ka ng Ancient God Blue Distance ang lugar gamit ang kanyang Divine Sense, ngunit hindi niya nakita ang Ancient God Shadow Death. Hindi na siya babalik, simpleng sagot ni Francis. Ang iba ay binayaran ng pahayag na ito ng maliit na isip. Kung tutuusin, mas inaalala nila ang labanan sa pagitan ng dalawang half-step na God Lords. Ang labanang ito ang magpapasya kung sila ay nabubuhay o namatay. Brer Room. Sa kalangitan, ang dalawang half-step na God Lords ay nakakulong pa rin sa kanilang mortal na pakikibaka. Damn! Ang lakas niya kasing lakas ko. Kung pipilitin kong lumaban hanggang sa kamatayan, ito ay napakadelikado. Malamig na kumikinang ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Ice Flame. Bilang karagdagan, ang lugar na ito ay ang teritoryo ng espiritual na lahi. Halos tiyak na kumalat ang balita ng kanyang pagdating. Malamang na hindi magtatagal bago dumating ang higit pang mga eksperto sa spiritual race. Umuwi ka muna. Ang sinaunang Diyos na si Ice Flame ay nagpaputok ng napakalaking kulay abo-puting apoy at pagkatapos ay nagsimulang bumagsak. Biglang nanlamig ang mukha niya. Nasaan si Ancient God Shadow Death? Ang Ancient God Ice Flame ay nag-scan gamit ang kanyang Divine Sense ngunit walang nakitang palatandaan ng Ancient God Shadow Death. Naalala niya na ang Ancient God Shadow Death ay naghahanda ng palihim na atakehin ang Ancient God Origin Jade nang pigilan siya ni Francis. Matapos magpalitan ng ilang suntok ay mabilis na umalis ang dalawa sa lugar. Walang kwentang Ancient God Shadow Death, napaatras ka talaga ni Francis. Ang sinaunang Diyos na si Ice Flame ay walang oras na mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay at umatras ng mag-isa. Ang mapang iping hangin na nakasabit sa mundo ay unti-unting naglaho. Hindi itinuloy ni Jade ang pinagmulan ng sinaunang Diyos, sa halip ay dahan-daang bumaba sa Celestial Netsec. Ang nakita nitong marangal at magandang diwata na bumaba sa kanilang sekta ay mabilis na tumibok ang puso ng maraming lalaki sa Celestial Netsec. Ngunit sa pagtataka ng lahat, ikaw si Francis, tama ba? Agad na itinuon ni Jade ang kanyang mga mata kay Francis. Ang lahat ay lubhang nabigla sa mga salitang ito. Naalala nila na halos pareho ang sinabi ng sinaunang Diyos na si Ice Flame noong una siyang nagpakita. Paanong nahanap ng mga babaeng kababalaghan ng magkabilang lahi si Francis? 1414. Ako siya. Medyo nagulat din si Francis. Ang sinaunang Diyos pinagmulan Jade ay dumating upang mahanap siya. Hindi naman ganoon kasama ang hitsura mo. No wonder patay na patay si Sister Angelica sa iyo. Ang sinaunang pinagmulan ng Diyos na si Jade ay casual na tumingin kay Francis at pagkatapos ay nagbigay ng bahagyang nanunuya. Angelica. Ang ekspresyon ni Francis ay nanlamig sa pagkalito. Gayunpaman, ang mga salita ng sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade ay medyo nagpalungkot kay Francis. Parang nagustuhan lang siya ni Angelica dahil sa kanyang panlabas na anyo. Kung hindi ako nakarating ngayon, ang lugar na ito ay iyong libingan. Nakita ng sinaunang pinagmulan ng Diyos na si Jade ang natarantang ekspresyon ni Francis at bahagyang napangiti. Sa orihinal, ang digmaan ay hindi pa umabot sa isang yugto kung saan ang kalahating hakbang na mga Lord ay dapat pakilusin. Gayunpaman, nang malaman ni Angelica na bumalik si Francis at pumunta sa frontline, agad siyang lumabas mula sa kanyang pag-iisa, nasabik na sundan siya. Ngunit ang digmaang ito ay nagsimula kay Angelica.
Sa isang kritikal na yugto na tulad nito, natural na hindi mapahintulutan ng espiritual na lahi si Angelica na umalis. Sa ilalim ng patuloy na kahilingan ni Angelica, ang espiritual na lahi ay napilitang ihanda ang sinaunang Diyos na pinagmulan Jade para pumasok sa larangan ng digmaan. Inatasan nila siya ng karagdagang misyon ng pagtiyak sa kaligtasan ni Francis. Hindi rin inaasahan ni Jade na pinanggalingan ng sinaunang Diyos, sa oras na dumating siya para tingnan, makakatagpo niya ang sinaunang Diyos na Ice Flame ng nagliliyab na lahing ginto. Ancient God Origin Jade, aming lubos na pasasalamat sa iyong mabilis na pagdating. Magalang na tumawag ang Ancient God Blue Distance at ang mga miyembro ng Celestial Net Sect. Elder, lubos kong pasasalamat sa iyong tulong, ngumiti si Francis at sinabi. Bagamat wala talagang magagawa ang Ancient God Ice Flame, walang hangad si Francis na ilantad ang kanyang tunay na paglilinang ng napakaaga. Ang pagdating ng sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade ay tunay na nalutas ang problemang ito para sa kanya. Ang isang kalahating hakbang na God Lord of the Blazing Gold Race ay lumitaw na sa larangan ng digmaan. Ang mga labanan ay magiging mas matindi mula rito. Subukan at gawin ang iyong makakaya. Sinulyapan ni Jade ang Ancient God Origin kay Francis bago umalis. Narinig na niya ang mga nagawa ni Francis, ngunit sa oras na ito, si Angelica ang puso at kinabukasan ng espiritual na lahi. Kung ikukumpara kay Angelica, si Francis ay nagpakita ng hindi gaanong ningning. Sa puso ni Ancient God Origin Jade, si Francis ay isang lalaki na nangangailangan ng isang babae para humingi ng proteksyon para sa kanya, isang tunay na walang kakayahan. Ang digmaan ay umabot sa isang bagong antas. Medyo nag-aalala ang Ancient God Blue Distance. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilas ang digmaan. Gaya ng inaasahan, makalipas ang 3 buwan, formal na pumasok sa digmaan ang Ancient God Origin Jade. Sa araw na ito, nagtipon-tipon ang mga nakatataas na miyembro ng ilang malalaking paksayon at kuta. Ang Celestial Net Sect ay kinakatawan ng Ancient God Blue Distance, ang Celestial Net Sect Master, at Francis. Sa mga unang yugto ng digmaan, ang espiritual na lahi ay ang mahinang panig. Ngayong ako na ang personal na namumuno, pangungunahan kita sa pagbawi sa sinasakop na teritoryo. Ang sinaunang pinagmulan ng Diyos na si Jade ay tumayo sa itaas ng iba, ang sentro ng atensyon ng karamihan, at siya ay tila isang Diyosa ng tagumpay habang nagsasalita. Sa oras na ito, ang iba't ibang sekta at lahi sa paligid ng Celestial Net Sect ay nagsimulang magsama-sama sa isang napakalaking hukbo. Kinabukasan, sinalakay ng hukbo ng spiritual race ang teritoryo ng Blazing Gold Race. Sa pagkakataong ito, ang biglaang pag-atake ng spiritual race ang nagpahuli sa Blazing Gold Race. Ang espiritual na lahi ay nanalo ng isang malaking tagumpay at nagawang sakupin muli ang ilan sa nawalang teritoryo. Ngunit mabilis na nag-react ang Blazing Gold Race, na nagpadala ng maraming elite na eksperto. Ang mga ito ay mabilis na nagtipon sa isang katulad na makapangyarihang hukbo na pinamumunuan ng sinaunang Diyos na si Ice Flame. Hindi nagtagal at nagkaroon ng unang sagupaan ang dalawang hukbong ito. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila nagbago ng kulay, ang mga ulap at ang hangin ay umiihip pabalik. Ang buong mundo ay natatakpan ng mga eksperto na may iba't ibang hugis at kulay, at lahat ng kulay ng kidlat, apoy, yelo, at hangin ay dumaan sa lupa. Mabuti. Ang isang mabangis na labanan ay mahusay para sa paghahasa ng aking sarili. Natuwa si Francis. Ang ganitong uri ng magulong larangan ng digmaan ay tiyak na gusto niya. Una, ang pakikipaglaban sa isang magulong larangan ng digmaan ay nagbigay daan sa isa na higit na pasiglahin ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Pangalawa, maaaring gamitin ni Francis ang larangan ng digmaan na ito upang bumuo ng merito, na maaari niyang ipagpalit para sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Kapag dumating na ang oras at ibinunyag niya ang kanyang rank 9 cultivation, hindi na siya makakaakit ng pansin. Chaos Origin Divine Sword. Si Francis ay bumuo ng Dark Silver Energy Sword sa bawat kamay. Whoosh! 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 Nagsimulang kumurap ang kanyang katawan sa larangan ng digmaan. Sa bawat paghinto, 1 o 2 buhay ang kikitil niya. Si Francis ay may kakayahang pumatay ng mga eksperto na may parehong ranggo sa isang suntok. Sa unang sagupaan ng 2 malalaking hukbong ito, ang espiritual na lahi ang nangibabaw.
Sa ikalawa at ikatlong laban, ang espiritual na lahi ay nanalo pa rin. Samantala, nagsimulang bumuo ng reputasyon si Francis sa larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan, si Francis ay parang Diyos ng kamatayan. Ang mga eksperto sa parehong ranggo ay agad na pinatay habang kahit ang rank 9 ancient gods ay hindi makatagal laban sa kanya. Siyempre, ang kanyang walang pigil na pagpatay ay nakakuha din sa kanya ng atensyon ng Blazing Gold Race. Siya si Francis. Kuya, magtulungan tayo at patayin siya. Isang pares ng Blazing Gold Race na kapatid ang marahas na tumitig kay Francis. Bagamat si Francis ay isang peak rank 8, ang pagpatay sa kanya ay magbibigay ng halos parehong bilang ng mga kontribusyon na puntos gaya ng pagpatay sa isang peak rank 9 ancient god. Ang magkapatid na lalaki ay rank 9 ancient gods, at pareho silang napakalakas kaya malapit na sila sa peak rank 9. Swoosh! Swoosh! Ang dalawa sa kanila ay dahan-daang pumanaw sa larangan ng digmaan, unti-unting gumagapang hanggang kay Francis. Sa isang tiyak na distansya, pareho nilang sinindihan ang kanilang mga bloodline at isinantabi ang lahat para singilin kay Francis. Mamatay! Ang magkapatid na ito ng Blazing Gold Race ay nag-isa ng kanilang mga saber, na nagpakawala ng dalawang blades ng nakakapasong apoy. Isang rank 8 na sinaunang Diyos na nabigong umiwas sa oras ay nasunog sa apoy na ito. Ang pinagsamang pag-atake ng dalawang makapangyarihang rank 9 ancient god na ito ay malapit nang lumunin si Francis, ngunit sa sandaling ito. Thwish! Isang malabong berdeng malakristal na liwanag ang bumaril mula sa abot tanaw, dala nito ang napakalaking presyon ng bloodline ng spiritual race, at tumama sa dalawang talim ng apoy. Boom! Bang! Parehong nilipol ang mga talam, at ang magkapatid na lalaki ay napaatras ng lakas na ito, na nagtamo ng matinding pinsala. Damn! Half-step godlord ng spiritual race. Tumingin sa abot tanaw ang dalawang magkapatid na Blazing Gold Race. Ang pag-atake ngayon ay pinakawala ng Ancient God Origin Jade. Heavens! Nasa gitna ng isang malaking labanan ang sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade kasama ang sinaunang Diyos na si Ice Flame, ngunit mayroon pa siyang oras para bigyang pansin si Francis at iligtas siya mula sa panganib. Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God na medyo malapit kay Francis ay napasigaw sa gulat. Kahit na ang kasalukuyang Diyosa ng espiritual na lahi ay si Angelica, para sa mas lumang henerasyon, ang kanilang Diyosa ay sinaunang Diyos na pinagmulan Jade. Karaniwan, ang Ancient God Origin Jade ay hindi man lang titingin sa mga mata nila, ngunit sa larangang ito ng digmaan, nagkaroon ng oras ang Ancient God Origin Jade na bigyang pansin si Francis habang nakikipaglaban at iligtas siya sa anumang nakamamatay na panganib. Ang tanawing ito ay agad na nagpagulat at nainggit sa marami sa mga espiritual na lahing sinaunang Diyos sa paligid. Ano ang espesyal doon? Hindi ito ang unang pagkakataon, mahinang bulong ng isang rank 9 ancient god sa di kalayuan. Noon, isa siya sa mga batang talento ng spiritual race na humabol sa Ancient God Origin Jade. Mamatay! Si Francis, na may hawak ng Chaos Origin Divine Swords, ay kinasuhan sa Blazing Gold Race Brothers. Pareho silang nasugatan sa pag-atake ng isang half-step na Godlord, na naging dahilan upang sila ay mahina. At si Francis ay mas mabilis kaysa sa kanila, kaya pagkatapos ng maikling pagtugis, nagawa niyang patayin silang dalawa. Ang digmaan ay nagpatuloy sa ika-8 taon nito. 50 hanggang 60 laban ang naganap sa panahong ito, at ang espiritual na lahi ay nanalo sa napakaraming bilang ng mga ito. Ang espiritual na lahi ay unti-unting binawi ang lahat ng teritoryong nawala at ngayon ay nagsisimula ng salakayin ang mga lupain ng naglalagablab na Gold Race. Sa digmaang ito, kakaunti ang naging sikat sa buong spiritual race at Zilling Zone. Ang pinakasikat sa kanilang lahat ay natural na si Francis. Sa bawat laban, si Francis ay makakakuha ng pinakamaraming kontribusyon na puntos, na mas mataas kahit sa rank 9 ancient gods. Ngunit ang daldalan tungkol kay Francis ay walang kinalaman sa kanyang mga nagawa. Sabihin, sa tingin mo ba may nangyayari sa pagitan ng sinaunang Diyos na pinagmulan Jade at Francis? Maaaring nagkagusto kay Francis ang Ancient God Origin Jade. Pero hindi ba gusto ni na Francis at Angelica ang isa't isa?
Hindi ko akalain na ang mga babaeng kababalaghan ng dalawang magkaibang henerasyon ay magkakagusto sa iisang tao. Mayroong tsismis na matatagpuan tungkol sa Ancient God Origin Jade at Francis sa mga garrison ng spiritual race araw-araw, at habang kumakalat ang mga tsismis na ito, lalo silang naging walang katotohanan. Walang magagawa si Francis tungkol dito, kaya hindi siya nag-alala tungkol dito. Ginamit niya ang lahat ng mga kontribusyon na naipon niya sa 8 taon na ito upang ipagpalit sa mga mapagkukunan ng pagtatanim. Siyempre, cover lang ito. Si Francis ay mayroon ng mga mapagkukunan ng ilang beses na mas mahalaga kaysa sa mga mapagkukunang ipinagpalit niya. Sa loob ng space-time robe, maraming sinaunang mapagkukunan ng napakatandang edad ang lumutang sa harap ni Francis. Pinapaikot niya ang Chaos 7 Void Origin Technique at sinisipsip ang enerhiya sa mga mapagkukunang ito sa maayos na paraan. Buzz. Bees. Isang baluktot at magulong enerhiya ang lumitaw sa paligid ni Francis, na nakakaapekto sa nakapalibot na space-time. Sa isang tiyak na sandali, ang katawan ni Francis ay naging bahagyang hindi totoo habang ang isang malakas na spatial disturbance ay nakaapekto sa paligid niya. Whoosh! Ang distortive energy sa hangin ay nilamon ng isang invisible energy at ibinalik sa katawan ni Francis. Peak level 8 sa space intent. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata na kumikislap ng napakalakas na space energy. Ang peak level 8 sa space intent ay nagpahiwatig din na naabot na niya ang rurok ng ika-4 na antas ng Chaos 7 Void Origin Technique. Ang pagsulong na ito sa kanyang pamamaraan ay naging dahilan upang ang paglilinang ni Francis ay tumaas sa tuktok ng rank 9. Mukhang kailangan kong ipagpatuloy ang pagsasara ng aking paglilinang. Walang magawang ngumiti si Francis. Siya ay orihinal na nagplano na tanggalin ang kanyang cultivation sa lalong madaling panahon at ibunyag ang kanyang tunay na lakas, ngunit sa kanyang sorpresa, pagkatapos ng mahabang panahon ng tempering, ang kanyang cultivation ay umabot sa pinakamataas na rank 9. Pagkalipas ng 3 buwan, muling naglaban ang dalawang karera. Sa pagkakataong ito, nakipaglaban si Francis bilang isang rank 9 Ancient God na ikinagulat ng magkabilang panig. Sa wala pang 20 taon, tumaas siya mula sa rank 7 hanggang sa rank 9. Ang nakakatuwang bilis ng pagpapabuti na ito ay nag-iwan kahit na ang mga eksperto ng spiritual race bloodline sa alikabok. Marahil kahit si Angelica kasama ang kanyang God Martial race legacy ay hindi maihahambing. Hindi maaaring iwanang buhay ang brat na ito. Si Elder Jin ng Blazing Gold race ay may napakalungkot na tingin. Sa ngayon, ang parehong lahi ay nagpadala ng 2 kalahating hakbang na Godlord sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang Ancient God Origin Jade na iyon ay patuloy na nagbabantay kay Francis habang nakikipaglaban. Medyo mahirap na patayin siya. Bahagyang umiling ang sinaunang Diyos na si Ice Flame. Sa pagkakataong ito, tumagal lamang ng ilang sandali ang labanan bago umatras ang Blazing Gold race, na nagbigay daan sa espiritual na lahi na muling magwagi. Para sa susunod na 2 taon ng digmaan, ang Blazing Gold race ay nagpatibay ng isang depensibong paninindigan. Gayunpaman, ang espiritual na lahi ay hindi nag-drop ng kanilang bantay. Nadama ng lahat na ang digmaang ito ay malapit nang pumasok sa huling yugto nito. Sa loob ng space-time robe, katatapos lang makapasok sa peak rank 9, kailangan ni Francis ng mahabang panahon para patatagin ang kanyang lakas. Kasabay nito, mayroon siyang bahagi ng kanyang isip na linangin ang iba pang mga aspeto. Bees. Ang Chaos Origin Divine Power ay umusbong, nagsasama-sama sa isang espada ng maputik at maitim na pilak sa kamay ni Francis. His. Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga arko ng kuryente sa espada. Ito ay hindi ordinaryong kidlat, ngunit ang Tribulation Lightning na nakaimbak sa Lightning Soul Body ni Francis. Sa kanyang pagbabalik, sinubukan ni Francis na pagsamahin ang maliit na Chaos Origin Divine Sword sa kanyang Tribulation Lightning Eye Flame. Gayunpaman, ito ay napakahirap. Bukod dito, ang hindi pagsasama-sama ng 2 makapangyarihang pamamaraan ng Eye Bloodline na ito ay magreresulta sa isang backlash. Dahil dito, sumuko si Francis sa pagsasama-sama ng mga diskarte sa Eye Bloodline.
Gumawa siya ng konsesyon at sa halip ay sinubukang i-fuse lang ang Tribulation Lightning Energy sa Chaos Origin Divine Sword. Pop! His! Parami ng parami ang kidlat na lumitaw sa Chaos Origin Divine Sword, at nagsimula itong lumiwanag ng higit at higit na liwanag. Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Francis habang nakatitig sa espada sa kanyang kamay. Sa isang tiyak na sandali, ang enerhiya ng Tribulation Lightning sa Chaos Origin Divine Sword ay tila nagpatibay ng isang tiyak na pagkakasunod-sunod o pattern habang sakop nito ang kabuuan ng espada. Sa isang sulyap, ito ay tila isang nakakapangalog ng kaluluwa na Chaos Lightning Sword. Swoosh! Swish! Bahagyang lumipat si Francis, kung saan ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay naglabas ng madilim na kidlat. Ang enerhiya na pinakawalan ng kidlat na ito ay napakalakas na naging sanhi ng pagkadilim ng paligid. Tagumpay! Iniisip ko kung gaano kalakas ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword na ito. Si Francis ay may kagalakan at umaasang hitsura sa kanyang mukha. 1415. Lumipas ang isa pang taon sa digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ngayon, lahat ng half-step na Godlords ng dalawang lahi ay nai-deploy na. Ngunit ang magkabilang panig ay mayroon lamang 3 kalahating hakbang na Godlords bawat isa. Kahit na may maliit na pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila, hindi sila sapat upang magpasya sa kinalabasan. Iilan lamang ng mga figure ang naruroon sa Secret Conference Hall ng Spiritual Race. Ang mga taong ito ay pawang mga napakataong miyembro ng pinakamataas na antas ng espiritual na lahi, silang lahat ay ganap na tapat sa layunin nito. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kahalaga ang komperensyang ito. 3 bola ng malakristal na banal na liwanag ang lumutang sa pinakaharap. Nasa gitna tayo ng pakikipag-usap sa kalahating hakbang na Godlords of Divine Tree Ocean. Kung magtatagumpay tayo, magkakaroon tayo ng makapangyarihang kalahating hakbang na Godlord of the Medicine Dao sa ating panig, na magiging dahilan upang ang ating buong lahi ay makaranas ng quintessential leap sa kapangyarihan. Ang ikatlong elder ng lahing espiritual ay nagpahayag ng ilang magandang balita. Narinig ko na ang Blazing Gold Race ay nakikipag-usap sa Heaven Shaking Alliance, kahit na walang balita kung paano sila nagpunta, sabi ng isang maputing buhok na matandang babae ng Spiritual Race. Ang Divine Tree Ocean at ang Heaven Shaking Alliance ay ang iba pang 5-star na paksayo ng Zilling Zone. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang Blazing Gold Race at Heaven Shaking Alliance ay hindi pa nagkakaayos, may kumpiyansang sabi ng sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade. Marahil dahil sa pagsupil ng Life Sacred Land, ang 5-star na paksayon na ito ay medyo nag-aatubili na makialam sa digmaang ito. Ngunit hindi sila maaaring sumuko sa negosasyon. Kung ang Divine Tree Ocean ay handang tiisin ang pressure ng Sacred Land at tulungan ang Spiritual Race, ang resulta ng digmaan ay magpapasya. Magpapahinga tayo ng 1 buwan at pagkatapos ay aatake muli. Sa pagkakataong ito, kailangan nating magpakita ng magandang palabas para malaman ng Divine Tree Ocean na ang Spiritual Race ay may napakataas na pagkakataong manalo. Nagdilim ang mga mata ng ikatlong elder habang siya ay tumawag. Lahat ng nakapaligid na Spiritual Race elders ay tumango. Makalipas ang 1 buwan, biglang inihayag ng ikatlong elder na ang hukbo ay sasabak sa labanan. Ang mga dalubhasa ng iba't ibang lahi at dalubhasa ay agad na nagbuo, sumakay sa malalawak at mabagsik na barkong pandigma na lumipad sa malayo. Pagdating sa garrison ng Blazing Gold Race. Patayin. Utos ng ikatlong elder, kung saan sumugod ang isang malawak na hukbo. Kasabay nito, ang 3 kalahating hakbang na Godlords ay lumipad sa mas malawak na larangan ng digmaan ng kalangitan upang pindutin ang pag-atake. Boom! Sa palasyo sa ibaba, ang parehong nakakapaso at nakakalamig na enerhiya ay bumaril sa hangin. Ang 3 half-step na Godlords of the Blazing Gold Race ay lumitaw. Tapos na ang oras ng Blazing Gold Race. Tinitigan ng 3rd Elder ang 3 half-step na Godlords. Sa mga kamakailang kampanya, ang Blazing Gold Race ay palaging nasa depensiba.
At ngayon lang, nalaman niya sa pamamagitan ng kanyang divine sense na, kung ibubukod ng isa ang kalahating hakbang na God Lords, ang puwersa ng Blazing Gold Race ay mas mahina kaysa sa spiritual race. Ang kinalabasan ay hindi pa napagpasyahan. Ang mga mata ni Elder Jean ay kumislap ng kakaibang liwanag. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang makipaglaban ang 6 na half-step na God Lords. Brerum. Ang mga alon ng banal na kapangyarihan na ginawa sa sandaling ito ay naging sanhi ng lahat ng mga tao sa ibaba upang manginig sa takot. Patayin. Sa digmaang ito, iisa lang ang layunin ni Francis, ang maasa ang kanyang sarili sa isang estado kung saan ang kanyang paglilinang ay pinigilan. Ito ay isang napakakaraniwang paraan ng self-tempering. Maraming paksayon ang may mga espesyal na silid sa pagsasanay na naglagay ng mga paghihigpit sa user, tulad ng sobrang gravity o pinipigilang bilis o mga layunin, na nagpapahintulot sa user na makakuha ng higit na pag-unlad mula sa kanilang pagsasanay. Swish! Ang katawan ni Francis ay kumurap-kurap, at nang siya ay susunod na lumitaw, napatay niya ang pinakamataas na rank 8 na napakabilis ng kidlat. Namatay ang pinakamataas na rank 8 nang hindi man lang alam kung paano. Tama, subukan natin ang Chaos Origin Lightning Tribulation Sword. Sa kaisipang ito, ang Chaos Origin Divine Sword sa kaliwa ni Francis ay unti-unting nagsimulang kumalusko sa kidlat. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya na mabilis na papalapit sa kanya. Peak Rank 9. Itinaas ni Francis ang kanyang ulo at nakita ang isang nakakapasong gintong apoy na dumadagindong patungo sa kanya. Naghahanap ng kamatayan. Nanlamig ang tingin ni Francis. Sa mga tagalabas, kamakailan lang ay nakapasok siya sa rank 9, kaya hindi siya lumabas para patayin ang peak rank 9s. Ngunit kung ang pinakamataas na rank 9 ay dumating upang atakihin siya, hindi siya magiging magalang. Ngunit ilang sandali pa, bumantong hininga si Francis. Boom! Swish! Isang mahinang berdeng sword light ang bumaril mula sa di kalayuan, na puno ng matinding pressure ng spiritual race bloodline. Muling tinulungan ni Ancient God Origin Jade si Francis. Maraming eksperto sa paligid ang natigilan o nanghihinayang. Talaga bang nagustuhan ng Diyosa ng huling henerasyon si Francis? Naramdaman ng pag-atake ng isang half-step na God Lord, ang pinakamataas na rank 9 nanograms Blazing Gold Race ay agad na umatras. May mali. Nang makitang umatras ang kanyang kalaban, napangiwi si Francis. Ang sinaunang pinagmulan ng Diyos na si Jade ay nasa gitna ng isang matinding labanan, at isa lamang itong casual na pag-atake sa kanya. Ang isang peak rank 9 ay dapat na nakayanin ito. Ngunit pinili ng taong ito na umatras. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Francis. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo gamit ang kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang kalahating hakbang na God Lord battlefield. Mamatay. Ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Ice Flame ay sumabog na may malamig na liwanag. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang kamay, kung saan biglang lumitaw ang isang kulot na elder na nakasuot ng itim at berdeng damit. Swish! Sa sandaling lumitaw ang elder na ito, pinakawalan niya ang isang napakalaking palad na nabuo mula sa berdeng ambon. Half-step God Lord, Ancient God Dark Crow. Namutla ang Ancient God Origin Jade habang nagmamadaling i-circulate ang kanyang divine power. Isang manipis na layer ng kristal ang nabuo sa kanyang balat. Boom! Bang! Ang palad ng umuugong berdeng ambon ng Ancient God Dark Crow ay bumangga laban sa Ancient God Origin Jade. Lason. Napangisi si Jade ng sinaunang Diyos pinagmulan. Ang lason na ginamit ng Ancient God Dark Crow ay lubhang kakaiba dahil ito ay may kakayahang tumago sa kanyang mga depensa at pumasok sa kanyang spiritual race na katawan. Ito ay malinaw na ito ay isang lason na partikular na nilikha upang gamitin laban sa espiritual na lahi. Kasabay nito, bumaba ang napakalamig na palad ni Ancient God Ice Flame. Boom! Bang! Ang defensive layer sa katawan ni Ancient God Origin Jade ay nagyelo at nagkahiwa-hiwalay. Ang lamig at ang lason ay nagsimulang pumasok sa katawan ni Ancient God Origin Jade. Si Jade ng pinagmulan ng sinaunang Diyos. It's Ancient God Dark Crow. Problema ito. Ang dalawa pang kalahating hakbang na God Lords of the Spiritual Race ay may labis na malungkot na mga ekspresyon.
Ang Ancient God Darkcrow ay may ilang reputasyon sa Ancient Desolate Realm of Gods. Siya ay napakatalino at may partikular na interes sa mga lason. Nabalitaan na 5 hakbang na God Lords ang namatay sa lason ng Ancient God Darkcrow, at isa sa kanila ang pinatay mismo ng Ancient God Darkcrow. Hey! Mukhang nakikipagnegosasyon kami sa Heaven Shaking Alliance, ngunit talagang nag-recruit kami ng Ancient God Darkcrow kanina. Malakas na tumawa si Kuya Jin. Hey, sa labanang ito, ang iyong espiritual na lahi ay kailangang magbayad ng malaking halaga sa dugo. Ang maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Blazing Gold Race ay tumawa ng masama. Siya ang nakaisip ng planong ito. Noong una, gusto nilang harapin si Francis, ngunit ang patuloy na atensyon ng sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade ay naging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Ngunit nang pag-isipan nila ito, nagsimula silang magtaka kung magagamit ba nila si Francis laban sa Ancient God Origin Jade. Gayunpaman, ito ay isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Kahit nasakupin nila ang kanyang kahinaan, mahihirapan silang masaktan o patayin siya ng husto. Kaya, ang naglalagablab na Gold Race ay nagtatago ng Ancient God Darkcrow malapit sa Ancient God Ice Flame. Ngayon lang, habang tinulungan ng Ancient God Origin Jade si Francis, biglang lumitaw ang Ancient God Darkcrow at sumama sa Ancient God Ice Flame para maglunsad ng pag-atake na nagdulot ng matinding pinsala sa Ancient God Origin Jade. Ngayon, ang lason ng Ancient God Darkcrow ay tumagos na sa banal na katawan ni Ancient God Origin Jade. Sa labanang ito, nagkaroon pa sila ng pagkakataon na patayin ang sinaunang Diyos na pinagmulan ng Diyos na si Jade. Si Jade ang pinagmulan ng sinaunang Diyos. Naramdaman ng ikatlong elder ng spiritual race ang bigat ng bagay at gustong humingi ng tulong sa Ancient God Origin Jade, ngunit hinding-hindi siya bibigyan ng Elder Jin ng Blazing Gold Race ng ganitong pagkakataon. Damn! Kasuklam-suklam at walang hiya. Pinunasan ni Ancient God Origin Jade ang dugo sa kanyang labi habang malamig na nakatitig kay Ancient God Ice Flame at Ancient God Darkcrow. Swish! Kumikislap ang kanyang katawan nang magsimula siyang tumakas sa malayo. Siya ay lubhang nasugatan at nalason. Natural na hindi niya kayang labanan ang dalawang half-step na Godlord na ito. Kapag siya ay namatay, ang kahihinatnan ng labanan na ito ay karaniwang magpapasya. Dahil dito, agad siyang nag-message sa Diyos Panginoon ng kanilang lahi. Kung kaya niyang magtagal hanggang sa dumating ang Diyos na Panginoon, magkakaroon pa rin ng pag-asa ang lahing espiritual. Ancient God Origin Jade, oras na upang matapos ang labanan sa pagitan natin. Malamig na ngumuso si Ancient God Ice Flame habang hinahabol niya. Sok! Nakakaawa talaga ang pumatay ng ganyang kagandahan. Isang madilim na berdeng ilaw ang kumikinang sa mga mata ng Ancient God Darkcrow, at nagsalita siya sa medyo nanghihinayang tono. Whoosh! 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 Ang tatlong half-step na Godlords ay umalis sa malawak at nakakatakot na larangan ng digmaan, lumipad sa malayo. Si Jade ang pinagmulan ng sinaunang Diyos. Paano ito nangyari? Sinaunang Diyos pinagmulan Jade ay tinambangan at matinding nasugatan ng 2 kalahating hakbang na Diyos Lord. Nasaksihan ng mga miyembro ng spiritual race sa ibaba ang tanawing ito at agad na nasira ang kanilang moral. Ang ilan sa kanila ay mga tagahanga ng Ancient God Origin Jade at labis na nag-aalala, na walang ibang gusto kundi ang habulin siya. Ngunit ang labanan sa pagitan ng mga half-step na Godlords ay hindi isang bagay na kaya nilang panghimasukan. Bukod dito, ang espiritual na lahi ay ngayon ang mas mahinang panig, kaya hindi sila maaaring umalis sa labanan. Lahat ng ito ay dahil sa batang iyon. Nahulog lang sa panganib ang sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade dahil iniligtas siya nito. Nasaktan mo ang buong espiritual na lahi. Maraming tao ang bumaril ng galit na tingin kay Francis. Defensive retreat. Agad na tumawag ang ikatlong elder ng lahing espiritual. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang lahing espiritual ay magdaranas ng matinding pinsala. Kung umatras sila pabalik sa kanilang sariling teritoryo, maaari nilang magamit ang lupain upang iligtas ang sitwasyon. Para isipin na magiging ganito. Napabuntong hininga si Francis.
Bagamat tinulungan ni Ancient God Origin Jade si Francis sa kanyang sariling kalooban, sa huli, siya ang nag-aalaga kay Francis sa buong oras na ito. At sa pagkakataong ito, tiyak na dahil kay Francis kaya siya ay nasa desperadong kalagayan at nasa panganib na mamatay. Swish! Kumurap-kurap ang katawan ni Francis habang papunta siya sa direksyon ng tatlong half-step na God Lords. Hey! May konsensya ang batang ito. Alam niyang sinaktan niya si Jade ng sinaunang Diyos na pinagmulan at umalis para iligtas siya. Ang maikling kalahating hakbang na God Lord of the Blazing Gold Race ay nagkaroon ng mas masamang ngiti. Kung magtutulungan ang Ancient God Ice Flame at Ancient God Dark Crow, madali nilang mapatay ang Ancient God Origin Jade. Sa pamamagitan ng pagpunta ngayon, ipinadala lamang ni Francis ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Sa pagkakataong ito, kumita ng napakalaking tubo ang Blazing Gold Race. Francis. Ang pangatlong elder ay tumawag sa alarma, ang kanyang mukha ay nakakunot. Ngunit nagkunwari si Francis na parang hindi niya naririnig at palayo ng palayo. Dahil dito ay lalong naging malungkot ang ikatlong elder, nabaluktot ang kanyang mukha sa gulat at galit, ngunit wala siyang magagawa. Arctic Flame. Ang palad ng sinaunang Diyos na si Ice Flame ay nagpakawala ng napakalaking bola ng kulay abo puting apoy. Kiki, tumigil ka sa pagpupumiglas. Ang Ancient God Dark Crow ay nagbigay ng masasamang ngiti, ang kanyang malakoko na mga kamay ay naglalabas ng itim na daloy ng enerhiya. Whoosh! Whoosh! Ang sinaunang pinagmulan ng Diyos na si Jade ay tumakas habang umiiwas at nagtatanggol din sa sarili, ngunit nasugatan na siya at nalason, na iniwan siya sa katamtamang kondisyon. Bang! Ang isang bahagi ng kapangyarihan sa mga pag-ataking ito ay tumama sa katawan ni Ancient God Origin Jade, na tumalikod sa kanya ng ilang li. Ancient God Origin Jade, isuko ang paglaban na ito at maaari kang mamatay ng mas kaaya-ayang kamatayan. Malamig na sigaw ng Ancient God Ice Flame. Ang dalawang half-step na God Lord ay mabilis na lumapit sa Ancient God Origin Jade. Damn! Bahagyang mapatla ang Ancient God Origin Jade, malabo at walang ilaw ang kanyang malakristal na katawan. Maraming sugat sa kanyang katawan, tulad ng mga bitek na lumalabas sa isang walang kapintasang kayamanan. Kiki. Gagamitin lang kita para subukan ang mga lason ko. Tumawa ng masama ang Ancient God Dark Crow habang lumilipad siya palapit sa Ancient God Origin Jade. Ngunit sa sandaling ito, isang spatial ripple ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa isang iglap, narating ni Francis ang panig ni Ancient God Origin Jade. Kiki, boyfriend mo ba siya? Tanong ng Ancient God Dark Crow na may nakakatuwang ngiti. Para sa isang rank 9 Ancient God na masagasaan sa oras na tulad nito ay talagang nabigla siya. Mga idiot talaga. Ngumisi si Ancient God Ice Flame. Dati niyang sinubukang patayin si Francis ngunit napigilan siya sa bawat pagtatangka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos gamitin si Francis para masaktan ng husto ang Ancient God Origin Jade, si Francis ay nasagasaan para ipadala ang sarili sa kanyang kamatayan. Ito ay tunay na nagpapabagsak ng dalawang lawin gamit ang isang palaso. Anong ginagawa mo dito? Natigilan muna si Jade, at pagkatapos ay sumigaw siya. Bagamat umaasa siyang may darating at magliligtas sa kanya, si Francis ay isa lamang rank 9 Ancient God. Ano ang magagawa niya sa ganitong sitwasyon? Ipinadala lang niya ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Ililigtas kita, diretsyong sabi ni Francis sa harap ng dalawang half-step na God Lords, hindi nababagabag ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, isang malalim at mabigat na enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. 14:16. Ililigtas kita, diretsyong sabi ni Francis sa harap ng dalawang half-step na God Lords, hindi nababagabag ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, isang malalim at mabigat na enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, tinitigan ni Francis ang dalawang half-step na God Lords, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam at walang takot, ang kanyang katawan ay mukhang makapangyarihan at kahanga-hanga. Peak Rank 9. Sa una, hindi alam ng sinaunang Diyos na pinagmulan si Jade kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ay natigil ang kanyang ekspresyon sa gulat.
Nararamdaman niya ang cultivation ni Francis na umaangat hanggang sa pinakamataas na rank 9. Oh! Kaya itinatago ng batang ito ang kanyang paglilinang. Nagningning ang mga mata ni Ancient God Darkcrow. Siyempre, hindi ito ang ikinagulat niya. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamataas na rank 9 ay wala pa rin sa kanyang mga mata. Ang ikinagulat niya ay ang paraan ni Francis sa pagtatago ng kanyang cultivation ay isang bagay na kahit na ang kalahating hakbang ng mga lord-lord na ito ay hindi nakikita. Ang batang ito ay hindi maaaring iwanang buhay. Nanlamig ang tingin ni Ancient God Ice Flame. Habang nakatingin siya kay Francis, nakaramdam siya ng bahagyang takot at gusto niyang alisin agad ang taong ito sa kanyang paningin. Niloloko mo ako sa buong oras na ito. Medyo nagalit ang Ancient God Origin Jade. Ang taong pinoprotektahan niya sa buong panahon na ito ay talagang pinakamataas na rank 9. Ang isang Francis na may pinakamataas na rank 9 cultivation ay hindi nahaharap sa panganib sa larangan ng digmaan ng mga eksperto na mas mababa sa kalahating hakbang na Godlord level at hindi na kailangan ng tulong niya, ngunit hindi niya alam at tinulungan si Francis sa loob ng 10 taon. Bagamat galit na galit siya, inilagay ni Francis ang kanyang sarili laban sa dalawang half-step Godlords upang iligtas siya. Ito ay medyo naantig sa Ancient God Origin Jade at nagparamdam sa kanya ng matinding init. Bigla, naramdaman niya ang nagyayelong layunin ng Ancient God Ice Flame na pumatay at agad na nagsabi, kahit na ikaw ay isang peak rank 9, hindi mo ako mailigtas. Bilasan mo at tumakbo. Gusto mong umalis ngayon. Too late. Ang katawan ng sinaunang Diyos na si Ice Flame ay lumundag ng malamig na puting apoy, na tinatakpan ang nakapalibot na lugar sa isang layer ng hamog na nagyelo. Sa oras na ito, hahayaan pa niya ang Ancient God Origin Jade kung mapapatay niya muna si Francis. Kiki, mayabang na bata, masunurin tanggapin ang iyong kamatayan. Kumaway ng palad ang Ancient God Darkcrow, nagpakawala ng madilim na berdeng ambon na nabuo sa isang higanteng balangkas na sumugod kay Francis. Sa kabilang dulo, ang sinaunang Diyos na si Ice Flame ay nagpaputok ng kamao na gawa sa nagyayelong apoy, at ang lamig na dulot ng mga apoy na ito ay tila kayang palamigan at basagin ang lahat ng bagay. Umalis ka dito. Agad na sabi ni Ancient God Origin Jade. Kung mayroon lamang isang kalahating hakbang na Godlord, maaaring nailigtas siya ni Francis, ngunit kaharap nila ang dalawang half-step na Godlords, at kahit ang peak rank 9 cultivation ni Francis ay hindi kayang iligtas ang sitwasyon. Bukod dito, ang Ancient God Darkcrow ay nagtataglay ng abnormal na lakas at bihasa sa mga lason, at sa tulong ng Ancient God Ice Flame, mas malakas pa siya. Ang mga pag-atake ng dalawang half-step na Godlords ay malapit nang lumunin ang Ancient God Origin Jade at Francis, nang biglang, inilagay ni Francis ang isang malakas na braso sa payat na baywang ni Ancient God Origin Jade. Anong ginagawa mo? Namula si Jade ng sinaunang pinagmula ng Diyos habang sinasaway siya. Ngunit dahil nasugatan siya at nalason, natural na wala siyang lakas para makatakas mula sa pagkakahawak ni Francis. Chaos 7 Void Ring. Ang Chaos Origin Divine Power ay umakyat sa paligid ni Francis, na lumikha ng isang hadlang ng Dark Silver na nakapalibot sa kanya at ng Ancient God Origin Jade. Boom! Whoosh! Ang kalansay ng lason ay pumasok, nilunod ang lugar sa lason. Lahat ng buhay sa lugar ay agad na napatay, at maging ang mga bato ay nagsimulang mabulok. Ngunit sa loob ng Chaos 7 Void Ring, si Francis at Ancient God Origin Jade ay ganap na maayos. Bukod dito, ang Chaos 7 Void Ring ay mabilis na sumisipsip ng lason na enerhiya upang palakasin ang sarili nito. Sa sandaling ito, bumaba ang kamao ng nagyayelong apoy. Boom! Sa harap ng nagyayelong apoy na ito, isang bahagi ng Chaos 7 Void Ring ang naputol, na nagpapahintulot sa apoy na sumugod sa loob. Kung ikukumpara sa pag-atake ng Ancient God Darkcrow, ang pag-atake ng Ancient God Ice Flame ay likas na eksplosibo at agad na nakayanan ang napakalaking pinsala. Kung hindi dahil sa katotohanang na-absorb ng Chaos 7 Void Ring ang enerhiya ng Ancient God Darkcrow, hindi nito kakayanin ang matinding pag-atake ng Ancient God Ice Flame. Na-block ito. Paano naging ganito? Ang sinaunang Diyos na si Ice Flame at sinaunang Diyos na madilim na uwak ay parehong namangha.
Para sa pinakamataas na rank 9 na harangin ang mga pag-atake ng dalawang half-step na Godlords ay talagang masyadong nakakagulat. Sa loob ng Chaos 7 Void Ring, nabigla din ang Ancient God Origin Jade. Sa oras na ito, mahigpit siyang napapikit kay Francis, isang hindi malay na reaksyon na nagmula sa pag-iisip na malapit na siyang mamatay sa mga pag-atake ng dalawang half-step na Godlords. Nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari, ang kanyang nagyayelong mukha ay lalong namula, at dali-dali niyang sinubukang lumayo. Huwag magpabeya. Patayin siya ngayon. Ang mukha ni Ancient God Ice Flame ay isang sheet ng yelo. Ang mga pag-atake ngayon ay hindi ganap na seryoso dahil sa tingin nila ay sapat na ang mga ito para patayin si Francis. Ang resulta, gayunpaman, ay nag-iwan sa kanila ng labis na pagkagulat. Hindi maganda. Seryoso sila this time. Ang Ancient God Origin Jade ay nag-aalalang tumingin kay Francis, ngunit napagtanto niya na si Francis ay nanatiling hindi nababagabag, na para bang ang dalawang half-step na Godlords ay hindi bagay sa kanyang paningin. Dalawang half-step Godlords ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Lumilipad ang isip ni Francis habang sinusubukan niyang mag-isip ng mga hakbang. Sa rank 9, napatay niya ang isang kalahating hakbang na Godlord of Ancient Soul Hall, ngunit ang kanyang kalaban ay nasugatan sa oras na iyon at napigilan din ng banal na kaharian ng Light Race. Ang sinaunang Diyos na si JLC at ang iba ay mayroon lamang 60% ng kanilang pinakamataas na lakas sa laban na iyon. Ngayon, si Francis ay hindi lamang nakaharap sa isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ng buong lakas, ngunit dalawa sa kanila ng sabay-sabay. Higit sa lahat, ang Ancient God Origin Jade ay nalasan at kailangang gamutin sa lalong madaling panahon. Ipapalaban ko kayo. Ngumiti si Francis, at pagkatapos ang kanyang katawan ay nag-alon ng space energy. Lumitaw ang isang maitim na damit na pilak, kumikinang na may nakasisilaw na pilak na liwanag. Sa sandaling ito, dalawang figure ang lumabas sa space-time robe. Boom! Ang isang nanginginig sa langit at mapaminsalang enerhiya ay agad na nagsimulang kumalat sa lugar. Ang dalawang half-step Godlords na papalapit kay Francis at Ancient God Origin Jade ay biglang huminto, nanginginig ang kanilang mga bloodline. Anong bloodline ito? Nanginginig ang sinaunang Diyos na si Ice Flame. Isang masamang tao ang lumitaw, na napapalibutan ng madilim na pulang draconic na apoy. Sa kabilang banda, isang gwapo at misteryosong kabataan ang lumitaw sa gitna ng spatial distortion. Ito ay walang iba kundi ang clone na nilikha ni Francis hindi pa katagal, si Hanford Kong. Destruction Dragon Race. Eye of Space-Time. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Dark Crow. Sa kabutihang palad para sa kanya, hindi umabot sa pinakamataas na rank 9 ang lalaking nakaitim o ang misteryosong kabataan. May mga katulong siya. Ang sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade ay nagalak. Ang dalawang katulong na tinawag ni Francis ay walang mataas na antas ng cultivation, ngunit ang kanilang sobrang kakaibang background ay naging mas malakas sa kanila kaysa karaniwan. Haha, ipaparanas ko sa iyo ang galit ng Destruction Dragon Race. Ang Black Destruction Dragon ay malupit na ngumiti sa pananabik. Habang umaagos ang dugo ng Destruction Dragon Race sa mga ugat nito, ang Black Destruction Dragon ay palaging may hilig sa pakikipaglaban. Ang paggugol ng napakatagal sa space-time robe ay nag-iwan sa Black Destruction Dragon na lubhang napigil at nanlumo. Ngayong nagkaroon na ito ng pagkakataong lumaban, hindi nito pinansin ang lahat ng bagay at diretsyong sinisingil ang Ancient God Ice Flame. Swish! Ang Black Destruction Dragon ay naging itim na apoy nang sumugod ito sa Ancient God Ice Flame. Sinundan ni Hanford Kong ang Black Destruction Dragon sa pag-atake sa Ancient God Ice Flame. Haharapin natin ang taong ito. Tumawag si Francis. Alam ng sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade ang ibig niyang sabihin. Isang berdeng kristal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay, at ginamit niya ito upang magpaputok ng malakas na alon ng enerhiya sa Ancient God Dark Crow. Chaos Origin Divine Sword. Ang Chaos Origin Divine Power sa kamay ni Francis ay agad na natipon sa isang malapad na silver sword. Swoosh swoosh. Dalawang malalakas na hiwa ng espada ang lumipad patungo sa Ancient God Dark Crow na parang kidlat. Whoosh!
Ang Ancient God Dark Crow ay nagwagayway ng manggas, kaagad na lumikha ng makapal na itim na fog ng lason sa paligid niya. Sa sandaling ang mga pag-atake ni na Francis at Ancient God Origin Jade ay pumasok sa nakalalasong fog na ito, nagsimula silang humina. Thwish! Ang Jade Sword Wave ng Ancient God Origin Jade ay agad na lumabo, at nang makarating ito sa Ancient God Dark Crow, madali niya itong nabasag. Kiki, ang aking Black Decay Poison ay maaari ding makasira ng Divine Power. Ang sinaunang Diyos na si Dark Crow ay tumawa ng masama. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang Chaos Origin Sword Slash ni Francis, at hindi pa ito masyadong humina. Boom! Bang! Sa kanyang kawalang ingat, ang Ancient God Dark Crow ay tinamaan ng Chaos Origin Divine Sword, na nag-iwan ng malagim na sugat sa kanyang katawan, kung saan umagos ang dugo. Damn! Ang banal na kapangyarihan ng batang ito ay may nakakalamon na katangian na hamarang sa karamihan ng mga epekto ng aking lason. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Dark Crow. Bigla niyang napagtanto na medyo kinontra siya ni Francis. Siya ay bihasa sa mga lason, at ang mga pag-atake na ginamit niya ay kadalasang nagdulot ng patuloy na pinsala. Samantala, ang Chaos Origin Divine Power ni Francis ay patuloy na nakaka-absorb ng iba pang enerhiya. Sa kabaligtaran, ang mga paputok na pag-atake ng Ancient God Ice Flame ay medyo sumalungat kay Francis. Ginamit ng Ancient God Dark Crow ang kanyang Divine Sense para makita kung ano ang sitwasyon, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha sa gulat. Bagamat ang Black Destruction Dragon at Hanford Kong ay wala sa pinakamataas na rank 9, silang dalawa na nagtutulungan ay talagang may kapangyarihan. Ang Black Destruction Dragon ay nagtataglay ng bloodline ng Destruction Dragon Race at nagawang sugpuin ang bloodline ng Ancient God Ice Flame. Bukod dito, mayroon din itong hindi kapani-paniwalang lakas sa sarili nitong karapatan, at ang Destruction Dragon body nito ay napakalupit at mabangis. Para kay Hanford Kong, ang kanyang Eyes of Spacetime ay halos nasa quasi-god eye level. Siya ang may pananagutan sa pagsugpo at paghadlang sa Ancient God Ice Flame. Ay hindi. Biglang nakaramdam ng panganib ang Ancient God Dark Crow. Swish! Biglang lumitaw si Francis sa likod niya, ibinaba ang Chaos Origin Divine Sword pababa. Bago lumapag ang espada, isang malakas na space-time na enerhiya ang bumalot sa Ancient God Dark Crow, na nagpapabagal sa kanyang mga reaksyon at naging dahilan upang hindi siya makaiwas. Damn! Ang sinaunang Diyos na madilim na uwak ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at naglabas ng isang napakarilag na perlas. Boom! Bang! Sumabog ang madilim na berdeng perlas, na nagpakawala ng 5 kulay na fog na bumabalot sa Ancient God Dark Crow at Francis. Chaos 7 Void Ring. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang defensive kill para pigilan ang paputok na lason na ito. Samantala, ang kanyang espada ay nagpatuloy sa pag-ugoy pababa sa Ancient God Dark Crow. Sa oras na ito, ang 5 kulay na fog ay nagtipon sa paligid ng Ancient God Dark Crow, na bumubuo ng isang hadlang ng lason. Boom! Bang! Ang Ancient God Dark Crow ay itinapon pabalik ng ilang li ng espada ni Francis, ngunit ang defensive move na ngayon ay nangangahulugan na hindi siya nagdusa ng malalaking sugat. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagpaputok ng isang baluktot na bolt ng Tribulation Lightning Flame. Kakrak! Kakahinto lang ng Ancient God Dark Crow nang sumabog ang Tribulation Lightning Flame sa kanyang kaluluwa. Hinawakan ni Ancient God Dark Crow ang kanyang ulo at napaungol. Pumunta ka! Hinablat muli ni Francis ang Ancient God Origin Jade, pagkatapos ay tinawag niya muli ang Black Destruction Dragon at Hanford Kong at tumakas. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Ice Flame ay kumislap ng malamig na liwanag. Dapat ay tapos na ang Ancient God Origin Jade, ngunit lumitaw si Francis at sinira ang kanilang maselang plano. Space-Time Barrier. Inactivate ni Francis ang Space-Time Robe, na lumikha ng magkakapatong na mga layer ng hindi malinaw na enerhiya upang harangan ang landas ng Ancient God Ice Flame. Maliban kung dumaan siya sa Space-Time Barrier, hindi magagamit ng Ancient God Ice Flame ang anumang mga diskarte tulad ng Spatial Blink o Instant Movement.
Ngunit tulad ng sinubukan ng Ancient God Ice Flame na dumaan sa space-time barrier, naramdaman niya ang pagkakatali at pagharang ng isang malakas na space-time intent. Sa kabilang panig, ang Ancient God Darkcrow ay natatakpan ng mga sugat at sa kahabag-habag na kalagayan. Damn! Sa oras na nakalusot ang Ancient God Ice Flame, wala nang makita si Francis. Ang tanging nagawa na lang niya ay ang pagnganga ng ngipin sa galit. Ang space-time robe. Space-time intent. Masyadong mabilis ang batang ito. Hindi natin siya mahuhuli. Ilang saglit, nakatayo lang silang dalawa na may napakalungkot na ekspresyon. Isang maliit na paparating na rank 9 ang inagaw ang Ancient God Origin Jade mula mismo sa ilalim ng mga mata ng dalawang half-step na God Lords, na lubos silang pinahiya. 1417. Lumitaw ang spatial ripple sa kalangitan. Swish! Si Francis at Ancient God Origin Jade ay lumabas sa kawalan. Ligtas na tayo ngayon. Huminto si Francis at inilayo ang kanyang braso sa malambot at payat na baywang ni Ancient God Origin Jade. Maraming salamat. Bagamat napakahina ng Ancient God Origin Jade, ang kanyang mukha ay namumula sa buong oras na ito. Tutulungan kitang sugpuin ang lason sa iyong katawan, sabi ni Francis. Kung hindi dahil sa lason sa katawan ni Ancient God Origin Jade na pumipigil sa kanya sa pakikipaglaban sa mahabang labanan, hindi sana nagmamadaling tumakas si Francis. Hindi mahirap para sa kanya na pumatay ng isang half-step na God Lord sa kanyang kasalukuyang estado, at habang ang dalawang half-step na God Lords ay medyo magulo, kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang trump card, mas may tiwala siya sa kanyang kakayahan na patayin silang dalawa. Sa sandaling ito, ang mga ulap sa abot tanaw ay biglang nagbago ng kulay. Boom! Isang napakalaking pressure ang biglang bumaba. Isang puting bulk zone ng hangin ang bumalot sa mundo, na nagpawi sa lahat ng iba pang uri ng lakas. Isang elder na nakasuot ng puti at gintong robe ang lumitaw sa gitna ng bagyong ito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakristal na puting banal na ningning. Sa sandaling ito, ang matandang ito ay tila isang kinatawan ng langit, ang kanyang bawat galaw ay pinagkalooban ng isang kamahalan na nagmula sa mundo mismo. Diyos Panginoon! Gulat na tinitigan ni Francis ang matandang ito. Ikalawang elder. Baka sa mukha ni Jade ang paggalang sa sinaunang Diyos. Bakit nandito kayong dalawa? Tinitigan ng pangalawang elder si Ancient God Origin Jade at Francis. Elder, nadala ako sa bitag ng blazing gold race at nasa matinding panganib. Mag-isang dumating si Francis para iligtas ako. Nagtulungan kaming dalawa at nakatakas sa panganib, maikling paliwanag ng sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade. Oh! Ibinaling ng pangalawang elder ang kanyang mga mata kay Francis. Ginugol niya ang halos buong taon sa pag-iisa at hindi masyadong malinaw sa usapin ni Francis, nakarinig lamang ng mga piraso at pag-agaw. Nakuha ng space-time robe ni Francis ang kanyang atensyon, at medyo nagulat din siya sa kombinasyon ng edad at cultivation ni Francis. Sa wakas, tumingin siya sa mga mata ni Francis at nagpakita ng pahiwatig ng pagkalito. Hindi masama. Nalampasan mo ang aking inaasahan, sa wakas ay sinabi ng pangalawang elder. Ang makatanggap ng personal na salita ng papuri mula sa isang Diyos na Panginoon ay tunay na isang karangalan para sa mga mas mababa sa kalahating hakbang na antas ng Diyos na Panginoon. Elder, maraming salamat sa papuri na ito. Magalang na sagot ni Francis. Kahit na wala ka sa panganib ngayon, dahil nandito ako, hindi ako babalik ng ganoon kadali. Ang pangalawang elder ay tumingin sa malayo. Oo. Agad namang tumanggo si Jade ng sinaunang Diyos na pinagmulan. Sa loob-loob niya, nagulat siya. Ang pangalawang elder ay makikialam sa digmaan. Pumunta ka. Ikinumpas ng pangalawang elder ang kanyang manggas, at isang hindi nakikitang lakas ang bumalot kay Francis at sinaunang Diyos na pinagmulan na si Jade at dinala sila sa kanyang tabi. Lason. Ang pangalawang elder ay muling tumingin kay Jade na pinagmulan ng sinaunang Diyos. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng isang misteryoso at hindi maarak na batas ay bumabalot sa sinaunang Diyos na pinagmulan Jade. Sa sandaling ito, pakiramdam ng sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade na siya ay naging isang normal na tao, na walang kakayahang tumawag ng anumang uri ng enerhiya.
Ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang tingnan ang Ancient God Origin Jade. Bagamat ang sinaunang Diyos na pinagmulan na si Jade ay nasa ilalim ng matinding pagsupil ng isang batas sa panahong ito, ang lason sa kanyang katawan ay nasa ilalim ng mas malakas na pagsupil. Ang lason sa buong katawan niya ay tuluyang napatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng batas na ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jade ng sinaunang Diyos na pinagmulan ang lahat ng pagsupil sa kanya, kung saan napagtanto niya na ang lahat ng lason sa kanyang katawan ay naalis na. Maraming salamat, Elder. Ang sinaunang Diyos na pinagmulan ni Jade ay nagpapasalamat na sinabi. Walang sinabi ang pangalawang Elder, sinama lang niya si Francis at Ancient God Origin Jade at ginamit ang spatial shift. Ang labanan sa pagitan ng dalawang lahi ay nasa ganap na kaguluhan, ang araw at kalangitan ay ganap na natatakpan. Swoosh! Swoosh! Biglang lumipad ang dalawang figure na may malalakas na aura patungo sa larangan ng digmaan. Ancient God Ice Flame, Ancient God Dark Crow. Nakita ng ikatlong elder ng lahing espiritual ang dalawang daliring ito at ipinikit ang kanyang mga mata, baka sa kanyang mukha ang kawalan ng kakayahan. Maaaring ang Ancient God Origin Jade at ang batang iyon ay. Ang maputing buhok na matandang katabi niya ay may medyo ayaw na ekspresyon sa mukha. Ang karamihan sa mga miyembro ng spiritual race ay nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Hey! Sa wakas nakabalik ka na. Malamig na tumawa si Elder Jin, ngunit hindi siya nagtanong kung paano sila nangyari. Sa kanyang pananaw, ang Ancient God Ice Flame at Ancient God Dark Crow na magkasama ay dapat na higit pa sa sapat para patayin ang Ancient God Origin Jade at Francis. Kami. Tumingin ang sinaunang Diyos na si Ice Flame kay Elder Jin, medyo hindi makapagsalita. Kahit na sabihin niya kay Elder Jin, malamang na hindi siya makapaniwala na ang isang bagong rank 9 tulad ni Francis ay makakapagligtas sa Ancient God Origin Jade mula sa mga kamay ng dalawang half-step na God Lords. Ngunit ito ay isang katotohanan na, at kailangan nilang iulat ito. Ngunit sa sandaling ito, umalis. Sumigaw si Elder Jin, naputol ang Ancient God Ice Flame. Bagamat walang sino man sa mga miyembro ng Blazing Gold Race ang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ipinakita nila ang ganap na pagsunod sa mga utos ng kanilang commander. Sa isang iglap, ang buong hukbo ng Blazing Gold Race ay tumalikod at nagsimulang umatras. Anong nangyayari? Umaatras na ang Blazing Gold Race. Nataranta ang ikatlong elder ng lahing espiritual. Sa ibaba, hinihintay ng mga miyembro ng spiritual race ang utos ng matanda. Bagamat umaatras ang Blazing Gold Race, ang kanilang puwersa ay mas malakas pa rin kaysa sa spiritual race. Kung hahabulin nila, maghahanap lang sila ng gulo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang ikatlong elder at ang maputing buhok na matandang babae ng espiritual na lahi ay biglang nagsimula sa pagkagulat. Brer Room. Isang puting bugzo ng hangin ang umihip sa mundo, na naging sanhi ng lahat ng bagay na tila malabo kung ikukumpara. Tatlong figure ang biglang lumitaw sa itaas ng hukbo ng espiritual na lahi. Pagbibigay galang sa pangalawang elder. Ang pangatlong elder at matandang babae ay agad na nagsalita ng may paggalang. Kasabay nito, ang bawat buhay na nilalang sa mundo ay tila yumukod sa pangalawang elder. Ang sinaunang Diyos na pinagmulan Jade at Francis ay parehong magaling. Nakahinga ng maluwag ang maraming eksperto ng spiritual race. Sa kanilang pananaw, malamang na ang maagang pagdating ng Diyos na Panginoon ang nagligtas sa mag-asawa. Francis, sa hinaharap, huwag kang gagawa ng isang bagay na napakatanga. Marahas na saway ng ikatlong elder. Hindi sinubukan ni Francis na ipaliwanag ang kanyang sarili. Gusto mong tumakbo. Ngumuso ang pangalawang elder, at pagkatapos ay nawala siya. Ilang sandali pa, malapit na siya sa hukbo ng Blazing Gold Race. Umalis. Huwag pansinin ang lahat ng iba pa. Malakas na sigaw ni Kuya Jin. Kapag nakikipaglaban sa isang Diyos na Panginoon, habang tumatagal ang isa, mas maraming pinsala ang mararanasan ng isa. Bilang karagdagan, ang espiritual na lahi ang siyang umatake sa pagkakataong ito, kaya ang lugar na ito ay napakalapit sa isa sa mga kuta ng Blazing Gold Race.
Magagamit ng hukbo ang mga hanay ng lugar na iyon upang pansamantalang pigilan ng Diyos na Panginoon ng lahing espiritual. Brerum. Lumakas ang enerhiya ng mundo, nagtipon sa paligid ng pangalawang elder. Ngayong nandito na ang matandang ito, paano ako makakabalik na walang dala? Ang pangalawang elder ay nagwagayway ng kamay, na bumubuo ng malakristal na katawan. Gayunpaman, ang malakristal na katawan na ito ay tila gawa sa likido, patuloy na umiikot at nagbabago ng hugis. Whoosh! Ang construct na ito ng divine power at crystal ay naging mabangis na unos na tumama patungo sa Blazing Gold Race Army. Ako ang target niya. Hindi. Naramdaman ng maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kagilahilalas na enerhiyang umaagos sa likod at agad na sumigaw, namumula ang kanyang mukha. Kapag kumilos ang isang Godlord, natural na hindi nila papatayin ang mga hindi importanteng True God na iyon, kundi ang pinakamakapangyarihang miyembro sa hukbo ang half-step na Godlords. Agad na isinaaktibo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang Blazing Gold Race Bloodline, ang kanyang katawan ay sumabog na may mabangis na gintong apoy. Boom! Bang! Sa sumunod na sagupaan ng mga enerhiya, tila nabaligtad ang mundo. Maraming tunay na Diyos at sinaunang Diyos sa paligid ang napatay ng shockwaves mula sa banggaan. Kung gusto kong mamatay ka, mamamatay ka. Ang pangalawang elder ay malamig na bumantong hininga habang muli niyang ikinakaway ang kanyang kamay. Hindi. Sumigaw ang medyo may edad na hanggang sa namamaos ang boses. Nagamit na niya ang lahat para malabanan ang unang pag-atake ng Diyos Panginoon. Boom! Bang! Ang malakristal na hangin ay dumaan, at wala na ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumakbo. Ang kapangyarihan ng Diyos na Panginoon ay masyadong nakakatakot. Lahat ng mga sundalo ng Blazing Gold Race ay tumakas sa gulat. Hindi nagtagal ay bumalik ang Blazing Gold Race sa kanilang stronghold at nagsimulang i-activate ang arrays. Ang pangalawang elder ay umatras. Sa sandaling lumitaw siya, ang Blazing Gold Race ay tiyak na nagpaalam sa sarili nitong mga Lord. Bukod dito, mayroon pa rin silang tatlong half-step na Godlords at ang hanay ng stronghold. Kahit pilitin niya ang issue, hindi magiging maganda ang resulta. Ang hukbo ng espiritual na lahi ay bumalik sa sarili nitong base upang magpahinga. Ang espiritual na lahi ay dumanas ng malagim na pagkatalo sa labanang ito. Kung ang ikalawang elder ay hindi dumating sa dulo at pumatay ng kalahating hakbang na Godlord of the Blazing Gold Race pati na rin ang maraming True Gods, ang spiritual race ay magiging mas masahol pa sa pakikipag-ugnayan na ito. Hindi nagtagal pagkatapos umatras ang spiritual race, nalaman nitong dumating ang isang Godlord of the Blazing Gold Race. Ngunit dahil ang pangalawang elder ang namumuno sa kanila, hindi sila gaanong nag-alala. Makalipas ang 3 araw, dumating ang masamang balita. Damn! Nagpadala ang Blazing Gold Race ng isa pang Godlord para sirain ang ilan sa ating maliliit na base sa ibang lugar. Ang ikatlong elder ay sumigaw sa galit. Hindi lang ito. Tinambangan din ng Godlord of the Blazing Gold Race ang isang spiritual race team sa kalsada, na ikinamatay ng kalahating hakbang na Godlord. Maghanda para sa isang todong digmaan, sabi ng pangalawang elder, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit. Natigilan ng ikatlong elder, pagkatapos ay tumango siya. Nang maglaon sa araw na iyon, naglabas ng utos ang ikatlong elder na tipunin ang lahat ng lakas tao ng lahing espiritual. Sa kabilang banda, unti-unti ring lumalakas ang hukbo ng Blazing Gold Race. Sa ikatlong araw, dumating ang dalawang Godlords of the Spiritual Race. Ito ang Grand Elder ng Spiritual Race at ang Patriarch nito. Ang Spiritual Race Grand Elder ay bahagyang mataba at mabait. Sa kabila ng pagiging Diyos na Panginoon, nagbigay siya ng magiliw na aura. Para naman sa Spiritual Race Patriarch, nababalot siya ng malabong asul na malakristal na fog, ang kanyang tunay na anyo ay lihim. Bees. Hindi napigilan ni Francis na gamitin ang kanyang kaliwang mata para makita ang fog na ito. Ang Spiritual Race Patriarch ay may matangkad at matipunong katawan at walang emosyong ekspresyon. Ang kanyang buong katawan ay itinayo mula sa translucent light blue na kristal, at ang kanyang malakristal na buhok ay umaagos na parang tubig.
Ito ay usap-usapan na ang spiritual race patriarch ay nakarating na sa second heaven, bulong ni Francis. Ang mga Panginoong Diyos ay nahahati sa tatlong langit, at ang agwat sa pagitan ng bawat langit ay tunay na katulad ng pagitan ng langit at lupa. Brerum. Sa sandaling ito, ang abot tanaw ay naging ginto at pula na parang sinilaban. Dumating ang 10 malalaking barkong pandigma na nababalot ng gintong apoy. Sa tuktok ng isang barkong pandigma sa gitna ay lumutang ang 3 nakasisilaw na gintong ilaw. Ang isa sa mga figure na ito ay may taas na 30 talampakan, ang kanilang katawan ng gintong salamin na natatakpan ng kakaiba at kakaibang apoy na mga tato. Sa kanyang kaliwa ay isang kuba na matanda habang sa kanyang kanan ay isang matandang babae na nanatili pa rin ang kanyang kagandahan. Ngayon, tapusin natin ang lahat. Isang apoy ang bumaril mula sa katawan ng gintong salamin ng Blazing Gold Race Patriarch. Sa isang iglap, ang buong mundo ay napuno ng apoy. Ang mga apoy na ito ay hindi target ang mga miyembro ng Blazing Gold Race. Sa kabaligtaran, pinalakas nila ang kanilang lakas at pinalakas ang kanilang kalooban na lumaban. Dapat ay naayos na natin ang mga bagay-bagay noon pa lang, mataray na sagot ng spiritual race patriarch. Francis, ito na ang huling labanan. Ang sinaunang Diyos Origin Jade ay hindi pa lubusang nakaka-recover, kaya itigil mo na ang pagtatago ng iyong lakas, biglang mensahe ng pangalawang elder kay Francis. Medyo nagulat si Francis. Ito ay maliwanag na sinaunang Diyos pinagmulan Jade ay sinabi sa pangalawang elder ang lahat. Sa ngayon, nagpapagaling pa ang Ancient God Origin Jade mula sa kanyang mabibigat na pinsala, at ang Blazing Gold Race ay may isa pang kalahating hakbang na God Lord kaysa sa spiritual race. Si Francis lamang ang maaaring punan ng puwang na ito. Gagawin ko. Tumanggo si Francis. Kung ang espiritual na lahi ay nanalo ng isang malaking tagumpay, si Francis ay magkakaroon ng isang mas kaunting problema sa kanyang plato. Kaya, sa napakahalagang huling labanang ito, gagamitin ni Francis ang kanyang buong kapangyarihan. 1418. Patayin. Umungal ang naglalagablab na gintong race patriarch. Ang mga gintong apoy na kumakalat sa buong mundo ay agad na sumiklab. Bukod sa pagpapalakas ng lakas ng mga miyembro ng Blazing Gold Race, maaari din nilang sugpuin ang mga kalaban, na magdulot sa kanila ng matinding sakit na magpaparamdam sa kanila na sila ay nasa impyerno ng apoy. Lumaban ka, walang tigil na sagot ng spiritual race patriarch. Ilang sandali pa, kumalat ang kalmado at tahimik na mga alon ng tubig mula sa kanyang katawan, na umaagos sa mundo. Ang nasusunog na sensasyon na naramdaman ng lahat ng miyembro ng spiritual race ay agad na nabawasan. Bilang karagdagan, naramdaman nila ang isang masaganang Heaven-Earth Yuan Qi na maaaring mabilis na maglagay muli ng anumang divine power na kanilang natupok. Sa kabilang banda, naramdaman ng mga miyembro ng Blazing Gold Race na ang banal na kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay pinipigilan at hindi umiikot ayon sa gusto nila. Ito ang kapangyarihan ng Second Heaven God Lords. Nagulat si Francis. Ang mga patriarka ng magkabilang lahi ay pangalawang Diyos na Panginoong Langit. Maaaring baguhin ng kanilang mga kalooban ang buong mundo, ang kanilang kapangyarihan na lampas sa imahinasyon. Boom! Nayanig ang mundo ng ang tatlong Diyos na Panginoon ng bawat lahi ay bumaril sa kalangitan, lumilipad patungo sa isang malayong larangan ng digmaan. Agad na nagdilim ang mundo nang magsimulang lumitaw ang nakakatakot na mga alon ng banal na kapangyarihan. Siyempre, hindi ngayon ang oras para panoorin ang laban ng mga Lord. Patayin. Nagsimulang magsalpukan ang malalaking barkong pandigma ng magkabilang panig. Hindi mabilang na mga tao ang lumipad palabas at nagsimulang magpatayan. Sa loob ng mga barkong pandigma, pinatatakbo ng mga tripulante ang mga sistema ng pagtatanggol at isinaaktibo ang mga offensive installation sa mga barkong pandigma. Brerum. Ang mga barkong pandigma ng magkabilang lahi ay nagpaputok ng hindi mabilang na mga energy cannonball at bolts ng divine power. Sa itaas ng mga ito, hindi mabilang na mga tao ang nagkagalit sa isa't isa. Swish! Isinuot ni Francis ang space-time robe at nawala. Ilang sandali pa, nasa gitna na siya ng Blazing Gold Race. Swish! Flash!
Sa isang alon ng kanyang Chaos Origin Divine Sword, isang rank 7 Ancient God at ilang True Gods ang agad na napatay. Si Francis. Ang taong ito ay may pinakamataas na rank 9 cultivation at abnormal na lakas. Takbo. Ilang tao ang nakakita kay Francis at agad na tumayo. Ngunit ang ilan sa kanila ay nakatitig kay Francis na parang naghihintay ng pagkakataon. Ang taong ito ay ang numero 1 tao sa bounty board ng aking lahi. Siya ay may suot na pinakamataas na kalidad na banal na artifact, ang space-time robe. Gayunpaman, ang lakas ni Francis ay nagdulot sa kanila ng labis na pangamba, kaya nagpa siya silang maghintay pansamantala. Nabalitaan na si Francis ay nag-iisang nagligtas sa Ancient God Origin Jade mula sa Ancient God Ice Flame at Ancient God Dark Crow. Bagamat ito ay medyo mahirap paniwalaan, tiyak na may kakaiba sa lakas ni Francis. Swish! Patuloy na kumikislap ang figure ni Francis sa buong hukbo. Ang ilan sa mga may mababang cultivation ay hindi man lang alam kung ano ang nangyayari bago sila pinatay ni Francis. Sa likuran, ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak, pati na ang Ancient God Floating Spirit at iba pang mga eksperto na nakakakilala kay Francis, ay nakamasid sa lahat ng ito sa gulat. Paano ito mangyayari? Kahit na ang isang reincarnated Godlord ay hindi makakapantay sa bilis ng kanyang cultivation. Nakaramdam ng takot at kawalan ng magawa ang Ancient God Blue Distance. Hindi ko talaga akalain na lalago siya sa ganitong antas sa loob ng maikling panahon. Napabuntong hininga ang sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu. Bagamat matagal na niyang hinulaan na si Francis ay magkakaroon ng isang hindi kapani-paniwalang hinaharap, hindi niya inaasahan na ito ay darating ng ganoon kabilis at para sa kanyang sarili na sumaksi sa lahat ng ito. Suot ang space-time robe, nagkaroon si Francis ng kalamangan sa bilis at kayang pumatay sa hukbo ng walang kalaban-laban. Sa sandaling ito, siya ay isang Diyos ng pagpatay, na naging dahilan upang tumakas ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race para sa kanilang buhay. Hindi maganda. Isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Isang sinaunang Diyos ang tumawag sa alarma. Whoosh! Isang malamig na puting ilaw ang kumislap, at pagkatapos ay isang nagyayelong figure ang nagsimulang mabilis na lumapit kay Francis. Francis, mamatay ka. Ang sinaunang Diyos na si Ice Flame ay may malamig na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng malupit na layuning pumatay. Ang Ancient God Origin Jade, na dapat ay tapos na, ay iniligtas ni Francis. Ito ay naging isang masakit na punto para sa Ancient God Ice Flame, at kung hindi niya papatayin si Francis, mahihirapan siyang sumulong pa sa kanyang cultivation. Haha, lumabas din kayo at gumawa ng gulo. Tumingin si Francis sa Ancient God Ice Flame at same time na tumawa. Biglang, ilang figure ang bumaril sa space-time robe. Ang isa ay isang lalaking may sukat na itim na napapalibutan ng itim na draconic na apoy, at naglabas siya ng nakakatakot at nakapipinsalang aura. Ang isa ay isang gwapo at misteryosong kabataan, ang kanyang maitim na pilak na mga mata ay kumikislap na may kakila-kilabot na space-time ripples. Ang isa ay isang nakaitim na damit at walang kabuluhang kabataan na may malungkot na mukha na napapalibutan ng nakamamatay na enerhiya, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nakakatakot na kalaliman ng kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang tatlong ito, ang kanilang hindi kapani-paniwalang aura ay dumaan sa paligid. Sino itong tatlo? Isang malakas na bloodline energy, ang Eye of Space-Time, ang Eye of Death. At ang sinaunang bloodline na ito na nagbibigay inspirasyon sa takot. Ito ba ay ang Destruction Dragon Race? Natigilan ang mga kalapit na miyembro ng Blazing Gold Race. May isa pa. Naalarma ang sinaunang Diyos na si Ice Flame, isang masamang ngisi sa kanyang mukha. Noon, tiyak na dahil nahadlangan siya ng Black Destruction Dragon at Hanford kung kaya pinayagan si Francis at Ancient God Origin Jade na makatakas, at ngayon ay may isa pang katulong. Sa di kalayuan, natulala rin ang mga miyembro ng spiritual race. Ano ang meron sa tatlong ito? Lahat ba sila ay eksperto na naging kaibigan ni Francis sa kanyang mga paglalakbay? Ang mata ng space-time, ang mata ng kamatayan. Mga langit, nariyan pa ang Destruction Dragon Race. Nanginig sa takot ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak.
Nang maisip nila kung paano nila tinarget si Francis, talagang ibinilang nilang maswerte sila na hindi sila napatay ni Francis noon at doon. Matigas ang ulo na babae, ikaw na naman. Sinisingil ng Black Destruction Dragon ang Ancient God Ice Flame nang walang ibang salita. Patuloy na tinulungan ni Hanford kung ang Black Destruction Dragon habang si Winford ay nagsimula ng pagpatay na para bang siya ang Diyos ng kamatayan. Hey! Oras na para magkaroon sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang pagsulong sa landas ng martial cultivation ay hindi maiiwasang kaakibat ng pagpatay. Sa pamamagitan ng pagpatay, maaaring lumaki at lumakas ang isa. Hindi ko akalain na ang batang ito ay magkakaroon ng napakaraming katulong. Sa likuran ng hukbo ng Blazing Gold Race, isang elder na nakasuot ng tela ang marahang nagsalita. Master Lee, may plano ka ba? Tanong ng isang malaki at makapangyarihang lalaki sa tabi niya. Kahit na pareho silang pinakamataas na rank 9, ang higanteng lalaking ito ng Blazing Gold Race ay nakaramdam ng kawalan ng kumpiyansa matapos makita ang mga nagawa ni Francis sa larangan ng digmaan. Ang lakas ng batang ito ay katumbas ng kalahating hakbang na sa Diyos Panginoon, ngunit mayroon pa ring paraan upang harapin siya. Hinaplos ni Master Lee ang kanyang balbas habang sinasabi ang kanyang plano sa higanteng lalaki. Mga miyembro ng Blazing Gold Race, sundan mo ako para patayin si Francis. Malakas na tawag ng higanteng lalaki. Nagulat ang mga kalapit na miyembro ng Blazing Gold Race. Mula nang nailigtas ni Francis ang Ancient God Origin Jade, umakyat siya sa nangungunang tatlo sa bounty board ng Blazing Gold Race. Ang bounty na nakuha mula sa pagpatay kay Francis ay katumbas ng pagpatay sa isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos, at sinuman ay matutokso. Gayunpaman, bagamat nakakatokso ang gantimpala, si Francis ay makapangyarihan at may defensive na pinakamataas na kalidad na space-time robe. Ang pagpatay sa kanya ay napakahirap. Lahat, hindi na kailangang mag-alala. May plano si Master Lee. Dagdag pa ng higanteng lalaki. Sa oras na ito, si Master Lee ay gumawa ng ilang hakbang pasulong. Si Master Lee talaga. Narinig ko na ang hanay sa paligid ng Moog ay inilatag ni Master Lee. Kahit ang pangalawang elder ng lahing espiritual ay hindi nang ahas na hamanin ito ng walang ingat. Ang pangalan ni Master Lee ay umalangaw-ngaw sa buong Blazing Gold Race. Sa oras na ito, kung makikinig sila sa mga utos ni Master Lee, malaki ang tsansa nilang mapatay si Francis. Kaya, marami sa mga kalapit na True Gods at Ancient Gods ay nagtipon sa paligid ng higanteng tao at Master Lee. Pakinggan ang aking utos. Simulan ang paglatag ng array. Ang nakasuot ng tela na si Master Lee ay iwinagayway ang kanyang mga kamay. Swish! 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 Lumipad palabas ang mga flag ng Berding Array na bumubuo ng kakaibang diagram. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay mabilis na nagsimulang maglatag ng hanay ayon sa utos ni Master Lee. Manem. Si Francis, na pumapatay sa kanyang daan sa larangan ng digmaan, ay napansin ang kakaibang aktibidad na nangyayari. Gusto mo bang gumamit ng array para makitungo sa akin? Nag-flash ang katawan ni Francis habang mabilis siyang nagsimulang lumapit sa higanteng lalaki at kay Master Lee. Huwag mo nang isipin iyon. Ang higanteng lalaki ay lumitaw na galit, at ang kanyang katawan ay agad na sumabog na may malakas na enerhiya ng dugo. Ang array ay inilatag pa rin. Hindi maaaring pahintulutan si Francis na matakpan ang prosesong ito. Nagliliyab na Sun Feast. Ang lalaki ay sumuntok gamit ang dalawang kamao, nagpadala ng nakakasilaw na bola ng gintong apoy kay Francis. Walang takot na naramdaman si Francis, ang kanyang Chaos Origin Divine Sword ay bumagsak sa bola ng apoy. Boom! Bang! Ang Chaos Origin Divine Sword ay mabilis na hiniwa ang higanteng bola ng apoy. Napakalakas! Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ng higanteng lalaki. Sa unang sagupaan na ito, sigurado na siya ngayon na hindi siya kalaban ni Francis. Kung lumaban siya ng mag-isa, malamang na mapatay siya. Tapos na ang Demon Slaughtering Celestial Fire Array. Biglang nag-message si Master Lee. Okay. Ang higanteng lalaki ay mabilis na nagsimulang umatras. Gusto mong umalis? Napakurap si Francis. Ay hindi.
Napangisi ang higanteng lalaki nang maramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang panganib. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang mabigat na pisikal na katawan, ang kanyang katawan ay nagliliyab sa gininto ang liwanag na naglalabas ng malakas na pisikal na presyon. Swish! Lumitaw si Francis sa likod ng higanteng lalaki, naglaslas gamit ang Chaos Origin Divine Sword. Swish! Flash! Agad na pinutol ni Francis ang isang nakanganga na butas sa mga depensa ng higanteng lalaki. Ang gintong laman at buto na inihayag ay nagpakita ng isang kakilakilabot na tanawin habang ang ginto at pulang dugo ay tumalsik. Sa sandaling ito, isang napakalaking apoy ang lumabas mula sa kanilang likuran. Umalis sa mata ng Array. Tinawag ni Master Li ang higanteng lalaki. Isang fire array na kinokontrol ng 12 tao ang mabilis na patungo kay Francis. Sa gitna ng hanay ay ang pinakamataas na rank 9 Master Li. Sa paligid niya ay 4 na rank 8 Ancient Gods at 7 rank 7 Ancient Gods. Kaboom! Isang napakalaking talim na nabuo mula sa gininto ang apoy na nakasabit sa itaas ng hanay, na naglalabas ng nagliliyab na ningning. Kahit sa ganitong kalayuan, ramdam ni Francis ang init nito. Ang array na ito ay talagang hindi karaniwan. Nagdilim ang tingin ni Francis. Ang kapangyarihang ibinubuhos ng hanay na ito ay magdadalawang isip pa nga ang isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Whoosh! Mabilis na umatras ang higanteng lalaki patungo sa higanteng talim ng apoy. Hindi mo na kailangang bumalik. Malamig na bumantong hininga si Francis. Bees! Ang kanyang kaliwang mata ay pumutok sa Eye Intent, at ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay agad na bumuo ng isang maliit na Chaos Origin Divine Sword. Swish! Ilang sandali pa, ang maliit na Chaos Origin Divine Sword na ito ay sumabog sa kaliwang mata ni Francis. Ang higanteng lalaki ay nasa bingit ng pagpasok sa proteksyon ng higanteng talim ng apoy, nang biglang, isang maliit na espada ang bumulusok sa kanyang katawan. Flash! Ang banal na katawan at kaluluwa ng higanteng lalaki ay agad na tinamaan ng matinding pinsala, na naging sanhi ng pagsusukan niya ng dugo. Hindi. Tiniis ng higanteng lalaki ang matinding sakit upang makalapit sa hanay. Hanggat maaari siyang makapasok sa hanay, mayroon pa siyang pagkakataong mabuhay. Ngunit biglang, isang maitim na pilak na espada ang tumusok sa kanyang dibdib. Isang malakas na daloy ng enerhiya ang agad na pumuno sa bawat bahagi ng kanyang katawan, nilipol at nilalamon ang lahat. Paano? Si Master Li ay tumawag sa alarma. Ang higanteng tao ay ang pinakamataas na rank 9 Ancient God ng nagliliyab na lahing ginto. Bukod dito, ang kanyang bloodline ay napakakapal at ang kanyang talento ay hindi kapani-paniwala. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na maging Diyos Panginoon sa hinaharap. Ang higanteng tao ay kailangan lamang na antalahin si Francis ng ilang sandali upang mailagay ang hanay. Hindi niya inaasahan na madali siyang papatayin ni Francis, dahilan upang hindi na siya makabalik mula sa labanang ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.